Sumainyo ang Panginoon. Tumindig ka, tumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ito ang sinabi ni Jesus sa pinagaling niya at nagpasalamat sa Kanya. Kaya sa bahagi na ito ng aming pagkilay ay 28 linggo ng karaniwang panahon, may dalawang bagay na nais natin bigyan ng pagkilay. Una, yung pagpapagaling. Pagpapagaling na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo sa pagpapagaling niya kay Naaman na taga Syria. So, nasaan ang Syria? Karahating bayan bansa ng Israel. So, nagpunta pa siya sa Israel para humingi ng tulong kay Eliseo para siya ay mapagaling sa kanyang keto. Sa Ebanghelyo naman ay nakasalubong nila si Jesus sa kanilang paglalakbay sa hangganan ng Galilea at ng Samaria. So yung sabihin ito ay sa gitna ng dalawang probinsya, sa hangganan ng probinsya ng Samaria at ng probinsya ng Galilea. Ay nang nakita nila sa Jesus, sila ay humingi ng tulong. So bahagi yung cancer, para din may alintulad natin sa keto. Kasi katulad ng cancer noong unang panahon ay walang kagalingan. Keto, nagkaroon lamang ng gamot ng keto noong after World War II, around 1946 to 1950. Gawa ng pagmanufacture ng tinatawag natin penicillin. So, biro mo yun na ang gamot sa tinatawag natin keto ay mga 75 years lang at most. Pero inialin ay libo-libong taon na walang gamot sa keto. Pero pinagaling ng Diyos si Naaman sa pamamagitan ni Propeta Eliseo at ni Jesus ng sampung keto. So mahalaga kung makita natin lumapit tayo sa Diyos para tayo pagalingin sa ating mga karamdaman, maghuling ng karamdaman. Maging yan man ay malubha, katulad ng panahon na Jesus na keto, halimbawa natin ngayon, cancer, o yung mga nag-undergo ng mga matitinding mga karamdaman, maaaring mga itinuturing natin walang kagaling. Lumapit tayo kay Jesus at para pinaalala sa atin ngayon na huwag tayo magpapagamot sa mga albularyo, sa mga espiritista. Yan po'y dabang sa ating pananampalataya. Yan po'y nakalagay sa katekismo ng Katoliko mananampalataya. So, na yan ay labag sa unang utos ng Diyos. Na tayo dapat magpagamot. Ay sa doktor, hindi kaya pwede tayo nangyay ng tulong sa mga pari. Sabihin natin, i-pray over tayo. Diba rin may mga pari na hindi sila nag-pray over. Bahagi yung, tayo right after the first Mass.
para ipaalala ko lang mula pa noong February ng kasalukuyang taon ay inintroduce natin na right after the first Mass ay mayroon tayong healing session bago mag-second Mass. Yung in between na 30 minutes ay ginagamit natin yun para sa healing session sa mga nagnanais na umiling ng malalang. Pero kahit na wala yung saan, no? Magsimba kayo kung araw ng linggo. No? Bahagi yun na nawa makita ko natin, unais natin na umiling tayo ng kagalingan. Bakit? Sapagkat ang ating pananampalatay at pamagalingan ang mga alagad ay binigyan ng kapangyarihan na alin magpagaling sa mga may sakit. Kaya nga bago tayo tumanggap ng komunyon, sinasabi ng pari na alin, kung naalala ko ninyo at mamaya makikita niya, sinasabi ng pari, ito ang aking katawan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalin sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. No? Maliwanag na sinasabi, ano ang sagot natin? Panginoon, hindi ko ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. No? Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. No? Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yun po'y bahagi ng ating rito. No? Pero hindi lang mo itinagay yun ng simbahan para lang masabi. No? Kaya yung tanong ay pinaniniwalaan ba tayo na dais tayong bumalik? No? Kasi panalangin natin, lumapit tayo kay Jesus. Napagalugin tayo sa namang muli ng aming karamdaman. As long as hindi pa yun nabubulok, no? Ay naisang kong may kapat. Maging yan man ay pang-pisikal, pang-spiritual, kahit na no? Yung mga karamdaman ng lipunan, katulad ng korupsyon, yung pagkasal natin, no? Kasi parang sabi na natin, parang wala nang lunas, no? Ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi no? Ay kinakailangan natin, hindi sa lahat natin, hinapit natin kay Jesus para mapagaling tayo sa ating mga karamdaman. No? Kaya rin huwag yung makikita rin yung paanyaya natin, yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit, may aspeto rin ng pagpapagaling. Ay iba kasi kumisan yung ating attitude. Kumisan yung iba, baka tayo pagpapahid ng langis, baka mamatay na. Hindi ang pagpapahid ng langis ay alin, bahagi yun na alin, na itong mga ito na mga may sakit ay mapairan ng langis, mapakumpisan para alin, mabigyan ng komunyon. Kaya po, pag-araw ng linggo, yung mga kapatid natin, no? Na mga lay minister sa Holy Communion, pumupunta doon sa mga may sakit na napairan na ng langis para alin, ay tanggapin si Jesus. Ang pagkain na nagpapagaling, ang pagkain na naglilinis, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya yun naman yung makita natin sa Jesus na nagpapagaling sa buhay natin. Pangalawa, pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Sa lumang tipan, nakita natin natin paano nagpasalamat si Naaman. Gusto ni Naaman sana nabigyan si Eliseo na mga ginto, pilak. No? Kaya lang, hindi tinanggap ni Eliseo. Kaya anong ginawa ni Eliseo? Nilagyan niya yung kanyang karwahe ng lupa mula sa Israel. At sinabi niya na alin, na wala nang sasambahin kundi ang Diyos ng Israel. At yung mga lupang dala-dala niya ay siyang tanda ng pagkilala sa Diyos ng Israel na kanyang sasambahin sa kanyang buong buhay.
Sa Ebanghelyo, nakita natin, pinuri na Jesus ang nagbalik sa isa sa 10 na kanyang pinagaling sa kanilang pagkakaitaw. At anong sabi na ni Jesus? Isang dayuhan. Parang itinuring na yung isang dayuhan kasi na yung Samaritano. Yan din po yung Israelita. Pero itinuring na isang dayuhan kasi nga magkalayo sila ng kaisipan at ng pagkilos. So, kung babalikan mo natin yung istorya ng yung mga Israelita, nung panahon ni Hari Saul, yung unang hari ng Israel, sinimulan niyang i-consolidate ang lahat ng mga Israelita. And then dumating si Haring David, nagkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng Israelita hanggang sa panahon ni Solomon. Kailang after ng kay Solomon, nahati ang kaharian ng Israel. Nahati sa dalawa. Yung tinatawag na ni Northern Kingdom, yung itaas ng Jerusalem, pataas, at ang Southern Kingdom, ang Jerusalem pababa. Kaya makikita natin na sa mga pagbasa, kapag kayo nagbabasa ng mga iba, nakita niyo yung kaharian ng Juda, no? Yun ang Southern Kingdom. Yung kaharian ng Israel, yun ang Northern Kingdom, no? Para lang mo makita ko natin. Sa ngayon, no, siguro makita natin, kalimitan no, ng tinatawag natin Northern Kingdom ngayon. Yun yung Palestine ngayon, na doon nagtatago ang mga Hamas. No? So, bahagi yun. Kaya medyo malalim mo yun. Pero anong sinabi ni Jesus? Kasi nagbalik. Ito nagpasalamat yung isang Samaritano. No? Bahagi yun. Anong sabi na yun? Tumindin ka, kumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Dahil sila pinagaling. No? Pero ito, sinabihan ni Jesus natin, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Napakahalaga ho na magkaroon tayo ng puso na puno ng pagpapasalamat. Marami ho tayo dapat na pagpapasalamat. Huwag tayo magkaroon ng puso na puno ng reklamo. May mga tao naghahanap ng irereklamo. May mga tao naghahanap ng ipagpapasalamat. Alin tayo? Kung titingnan natin, anong panyaya ng Jesus bilang mga tao naghahanap ng ipagpapasalamat. Marami tayong ipagpapasalamat na maaaring taken for granted natin. Katulad ng bawa ng alin, yung biyaya ng buhay. Kaya po tayo narito para magkatipon-tipon na yun sa araw na ito. Sapagkat pinagkalooban pa tayo ng Diyos ng buhay. Yung biyaya ng pamilya, ang biyaya ng kalayaan, ang biyaya ng kalayaan na sumamba sa tunay na Diyos. Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Sana po ay mapuno tayo ng pagpapasalamat sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At yun ay nagdawa, bumubukal sa atin at may turo natin sa lipunang ginagalawan natin. Bagamat marami tayong hamon na hinaharap, pero sana po makita natin, no? Anong uri tayo ng tao? Tayo ba yung mga taong puno ng pagpapasalamat? O tayo yung tao na puno ng alin? Diskontento. No? Nais ng Diyos na tayo alin? Mga taong puno ng pagpapasalamat. Lalong-lalo na sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kaya din po, ngayon, ay kaya ko tayo na bago ang misa ay gawa ko ng Grand Marian Procession sa karangalan ng mahal na Doña Maria. No? So bahagi yun. No?
ay sawa po makita rin natin sa tulong ng mahal na Birhen Maria na tayo ay katulad niya patuloy na lumapit kay Jesus sapagkat tayo ay pinagagaling at nililinis katulad ng mahal na Birhen Maria. No? So, inaalis ang mga kaitong natin at nawa yung devotion natin sa mahal na Birhen Maria, no? Ay magpalalim ng ating pananampalataya, no? Hindi mo dapat kaya makakalimutan sa luma, no? Ayan, kakamunti tayo, no? Ay panyaya mo sa mga kongregasyon, no? Na namumuno sa Marian Procession, no? Mamaya ang dami natin, no? Pero baka kasi akala natin yung devotion ay substitute for obligasyon, no? Hindi ho, no? Sana matulong tayo na yung devotion natin sa mahal na Birhen Maria. Latong lumapit tayo sa banal na pagdiriwang ng misa, no? Kasi ito yung isang bahagi ng pagpapasalamat. Every Sunday, di lalo na ngayon, hindi yung sabihin namin na nagposisyon ako, hindi na ako magsisimba. It is not a substitute for Mass. Kaya nga po sa Tagalog, ang tawag natin ay misa na mula sa salitang Eucharistia na Grego, ang pinakapunong dulo ay Eucharistia, nang ibig sabihin ay pagpapasalamat. Nawa katulad ni Maria, humingi tayo palagi ng tulong kay Jesus at tayo ay pagkalingin, linisin. At nawa mapulong tayo ng pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya po sana yung ating devotion sa mahal na Birhen Maria ay lalong maging daan ng higit ng paglapit natin kay Jesus. Hindi karibal, no? Ginagawa kasi natin karibal, eh. Ba't ginagawa karibal? Kasi nga, yung kaisipan iba na, hindi, nagprosesyon na ako. Ginagawa mong karibal si Maria kay Jesus. Kasi hindi mo dapat ganon. Dapat dagdag yun, no? Hindi mo yun kabalik ng pagdiriwang ng misa.